Ilang residente sa Pangasinan ang gumagamit na ng solar panel upang makatipid sa kuryente ngayong tag-init na mataas ang demand. Silipin sa report. Dahil sa mataas na singil sa kuryente, marami raw ang naghahanap ng alternatibong paraan upang mapababa ang gastusin. Isa raw sa mga paraan ay ang paggamit ng solar power setup tulad ng on-grid setup kung saan direktang nakakonekta sa utility grid ang panels at walang gamit na baterya. Off-grid setup o ang tanging paggamit ng panels at baterya at hybrid setup o ang kombinasyon ng solar panels, baterya at koneksyon sa kuryente ng electric cooperative. Sina Mang Dani, nabawasan ng mahigit 3,000 ang buwan ng bayarin sa kuryente mula noong nagpakabit ng on-grid solar setup. Kasi kung tinitingnan ko naman yung meter, hindi naman gumagalaw. Hindi naman gumagalaw. So, definitely, sa solar kami nakakakuha. So doon kayo nakakatipid, sir. Doon na- Bagamat hinihikayat ng mga energy distributor ang publiko na magpakabit ng solar panels, may ilang bagay silang nilinaw lalo na sa pagpapakabit ng on-grid at hybrid setup. Yung sinasabi natin na net metering rules, yun yung nag-govern doon sa mga existing consumers natin na may installed kilowatt-hour meter at gusto nilang partial ng kanyang consumption ay sila din yung mag-produce through yung rooftop solar panel. Sa madaling salita, ang net metering ay programa ng Energy Regulatory Commission kung saan maaaring ibenta sa grid ang sobrang kuryente mula sa iyong solar panels kapalit ng bawas sa bayarin ng kuryente. Nagbabala naman ng DFP sa panganib na maaaring idulot ng mga dumedepende sa DIY na pagpapakabit ng mga solar panel. Ikonsulta muna sa mga lisensyadong electrician para makalculate yung tamang sizes ng wires, breakers na gagamitin sa pagkakabit ng solar. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.